It's not a game, it's a rich thing. Yo, welcome back guys. So it's a new day, so new topic for today. So yesterday, I received a very good question from one of my followers, Yusef. So ang question niya is, Coach, can I build muscle and lose fat at the same time? So is it possible guys? Kung pwede ba daw tayong mag-gain ng muscles at the same time, mag-lose din yung fats natin sa katawan. So paano ba gagawin yun? Posible ba yun? Kasi di ba kapag gusto nating mag-add ng muscle sa katawan, we need to go on caloric surplus. So, on caloric surplus, ito yung bulking phase, guys. Tapos, kung gusto naman natin mag-lose ng fats, tanggal taba, caloric deficit. So, di ba yung usual na ginagawa natin? At ito rin yung tinuro ko sa inyo. Kung nanonood kayo ng vlogs ko, alam niyo itong dalawang ito dapat. Okay? So, posible ba yun? So, actually, hindi lang siya posible. It is expected and it's very common, guys. So, easy lang kayo dyan. So, meron kasing article, may nabasa akong article, I think it's 2015. It's regarding a group of men and women. Pero mga bata pa sila. So, young men and women, around 12 to 16 years old. So, nag-undergo sila ng heavy resistance training. Nag-training sila for 8 weeks. 8 weeks. So, during that 8 weeks period na nagte-training sila, heavy resistance with weights. So, most of them, nag-gain sila ng good amount of muscles and nag-lose din sila ng body fat. Tapos yung diet nila, naka-high protein diet sila guys. High protein diet plus resistance training for 8 weeks. Most of them, nag-gain sila ng good amount of muscles. Okay? And yung body fat percentage nila, bumaba din. So, possible yun, guys. So, hindi ko hinulaan yun. So, it's based on research and so many articles, guys, online. So, madami yung makikita. So, possible siya. So, in reality, possible talaga siya. Pero, hindi sa lahat. Kasi itong mga to, kita nyo naman yung age group nila, diba? From 12 to 16. So, mga bata pa yan. Yung metabolism nila sobrang bilis pa. And then, growth spurt yan. Kasi teenage years yan eh. So, ayun guys. Isa yun sa mga factors na you need to consider. So, itong body recomposition na to, ito yung tinatawag na body recomposition, hindi siya applicable sa lahat. So, meron tayong mga sitwasyon na pwede mo siyang i-apply or effective siya and meron din hindi. So, bibigyan ko sa inyo yung 4 circumstances na pwede siyang i-apply. So, unang-una, beginners. Sa mga beginners, sa mga payatot, kaya ako nung nag-start. So, syempre, hindi pa tayo nakakahawak ng weights, buong buhay natin, bago pa lang tayo mag-resistance training, heavy resistance training. So, kahit hindi pa ganun aganda yung kain natin, mag-gain tayo ng muscle mass. Okay? Kasi, new stimulus yan para sa katawan natin. So, ayun guys. Mag-gain pa rin tayo ng muscle mass and at the same time, mag-lose din tayo ng body fat kasi hindi ganun kataas yung amount ng body fats natin kapag payatat tayo at nag-start tayo mag-gym. Okay? So mga beginners, pwede yan, pasok yan guys. Pwede tayo mag-gain ng muscles and lose fat at the same time. Okay? So kagaya ko, nung nag-start ako, payat ako, hindi naman ganun kaganda yung diet ko, wala talagang alam sa diet, pero nagkakaroon ng anong progress guys. Let's say, up to 4 months, 6 months, 7 months. Dire-diretso yan. Kita ko yung paglaki ng biceps ko, ng shoulders ko, yung abs ko. So, ayun guys. Isa sa mga factors na pwede mo siyang i-consider. Yung as a beginner. Okay? And then, one more thing. Kabaliktaran naman ng mga payat. So, kung obese ka or mataba ka, or sobrang laki na yung tiyan mo, pwede rin yan. So, pwede kang mag-gain ng muscles and mag-lose ng weight at the same time. So, paano ba nangyayari yan sa mga matataba? Kasi yung mga matataba, kahit mag-caloric deficit ka, kahit kumain ka ng konti or babaan mo yung total calories mo per day, mag-gain ka pa rin ng muscles. Kasi,
meron kang fat storage. So, ang dami mong taba. Yung tabang yon, na-convert siya as energy source. So, yung fats mo, magiging energy siya, mabuburn mo siya habang nag-workout ka. Tapos habang nag-workout ka, lumalakas ka, progressive overload. So, dun ka kumukuha ng styrofoam fats. Okay? So, habang ginagawa mo yun, posible kang mag-gain ng muscles, syempre, kasi nagre-resistance training ka, and at the same time, nagagamit mo yung fats mo as energy source. So, you gain muscle, you lose fat. Yun. Pasok din yun sa mga tataba. Okay? Tapos sa mga, ano pa ba? So, sa mga detrained or yung mga napatigil sa pagbubuhat. Okay? So, yung mga napatigil sa pagbubuhat, for example, yung mga estudyante, for example, college student ka, gaya ko, nag-board exam ako, napatigil ako ng, I think, 4 weeks kasi kailangan mag-review for board exam. And then, hindi ako makapagbuhat. Tinatry ko magbuhat pero wala talagang time. Kailangan ko talagang mag-review. Yun. Tapos na yung board exam ko. Hindi ko pa alam kung nakapasa ako. Hindi ko alam kung pasado pa ako. Pero syempre, may oras na ako para sa sarili ko. Tapos na yung board exam, antayin na lang results. So may time na ako, takbo agad ako sa gym. Kasi, feeling ko na wala na yung mga gains ko, wala na yung mga muscles ko. Mahina na ako magbuhat. Kasi tagal eh. Pero pagbalik ko sa gym, hindi naman ganun kasama. So bakit? Kasi meron tayong tinatawag na muscle memory. So muscle memory, yan yung, kumbaga yung control muscle center mo, o yung myonuclei mo, hindi naman kasi yan nawawala kapag nag-stop ka ng mag-workout. Hindi yan nawawala, nandyan pa rin yan. So ma-activate lang yan pagbalik mo sa gym. So pagbalik mo sa gym, ma-activate agad yan, boom. So yun, matitrigger yung muscle growth. At the same time, maglulose ka rin ng body fats. Okay? So mga napatigil, saktong-sakto yan, body recomposition. Okay? So, huwag kayong mag-alala. Kung napatigil kayo, balik lang kayo. Meron muscle memory dyan. Okay? So, and one last thing, yung sa mga enhanced, okay? So, pag gumamit ka ng steroids, for sure, yung muscle fiber mo, and muscle recovery mo, muscle repair, mas mabilis yan. Okay? So, kahit naka-deficit ka, tapos enhanced ka naman, are you using steroids, good amount of testosterone, so, magti-trigger pa rin yan ng muscle growth and fat burning. Okay? So, iba talaga kapag loaded ka. So, hindi ko naman suggest na mag-load ka na mag-load. Okay? So, pang-professionals lang to guys. Okay? So, mga gusto nila professionals talaga na nagko-compete and they have a good coach and medical advice from the professionals. Okay? So, ayun yung mga circumstances na pwede kang mag-body recomposition or pwede kang mag-gain ng muscles and lose fat at the same time. So, based on studies, posible siya guys sa mga pagkakataon to. Okay? So, paano naman yung mga advanced bodybuilders, advanced lifters, yung talagang halos na-reach na nila yung limit nila, yung natural limit nila. Okay? So, ganito yung ginagawa namin. Meron kaming phases na ginagawa. So, pwede kaming mag-maintenance phase. So, maintenance phase, pwede kang maging lean all year round. Kaso, napakabagal ng progress niya ito guys. Mabagal yung progress niya in terms of muscle building. Kasi, yun nga, nasa maintenance phase ka lang. So, parang medyo boring yan. Pero kung gusto mong lean lang all year round, pwede ka dyan. Okay? And then, so, ang suggest ko, kung gusto mo talagang mag-gain ng good amount of muscles, kung advanced lifter ka na or advanced bodybuilder ka na, and you need to go on a proper bulking phase, guys. Proper bulking phase. So, dito sa bulking phase, mas maganda ang muscle building dyan and mas mabilis. Okay? Ang problema nga lang sa kanya, mag-gain ka lang ng konting fats. Pero para sa akin, okay lang yun. Kasi, ang habol ko talaga dito is yung muscle mass. Okay? So, you can go
on a proper bulking cycle for like 15 weeks, okay? Or kung mas marami kang time, mas maganda, diretso mo 6 months, mag-bulking ka, bulking lang. So, quality gains, guys. And then, after bulking, go on a proper cutting. So, caloric deficit ka, cutting. So, ito naman sa cutting, ang main goal natin dyan is muscle preservation na and fat loss talaga. Talagang fat loss na to, guys. So, ayun. Yung marirecommend ko sa inyo, guys. Gusto nyo lean all year round, just go on a maintenance phase. Kaso medyo mabagal yung progress dyan. And then, sa bulking, mabilis ang progress in terms of muscle growth. And then, kung gusto mo yung mag-shred down, rip, shredded, for competition, or beach body, yeah, deficit, caloric deficit. Okay, guys? So, ayun. So, magkakaiba tayo. Depende yan kung asang level ka na ba ng fitness level mo. Beginner, overweight ka ba, mataba ka ba, or napatigil ka sa gym, or steroid user ka. Okay? So, ito yung mga factors. Okay? So, yun na. So, ito na yung sagot sa tanong nyo. Okay? Ito na yung sagot sa tanong nyo. Tapos kung may iba pa kayong questions, ganun lang ulit. Message nyo lang ako. Facebook, Instagram, and dito sa comment box below. Walang problema. Sagutin natin yan. Okay? Isa-isa lang. Okay? So, yun guys. Tapos na tayo. See you on the next vlog. Okay? Bye guys.